Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Monday, November 25, 2024. Shoutout po sa inyo sa mga karatig ng ating bayan sa Singapore, sa Malaysia, lalo sa Thailand at sa Indonesia at ang aking pinanggalingan. Ako po ay isang OFW kaya po malaking po ang aking naiambag dito sa OWA. I am 21 years old. Nagtrabaho ako sa Saudi Arabia ng 21 years old. Pero ganun man po ay hindi po naging maganda ang aking buhay sa Saudi. Hello po, shoutout po sa inyong lahat po dyan sa mga OFW, lalo na sa mga dati pong kasamahan ACGC company. Ito, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik po. Yung ating pong topic po ngayon tungkol po doon sa isang mga pamilyang mga Duterte na mga tawag ito, mga wala silang mga respeto, mga hindi silang mga edukado. Isa silang talagang mga angkan ng masasama ugali at masasamang tao. Gumbasa nagmana sila sa kanilang ama na mamamatay tao. Tingnan mo, saan ka ba nakakita? Sorry po. Nang isang hinalal natin at niluklok natin na Vice President, hindi malamang niya nirespeto ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Lalong-lalo na ang ating First Lady. Grabe ang kanyang mga pagmumura sa ating presidente. Tama ba yan? Iyan ba ay isang taong masasabi mong meron siyang pinag-aralan? Di ba? Yan bang iluluklok natin sa susunod na 2028 na bill para mag-isang presidente, isang tomboy? Hindi karapat-dapat na mamumuno ang mga Duterte. Hindi karapat-dapat mamuno ang mga presidente. Hindi karapat-dapat mamuno ang isang mga masasamang elemento sa ating Pilipinas. Kasi tayo ngayon, ang pinag-uusapan ngayon sa buong mundo na ang ating Vice President ay napakasama. Wala siyang edukado, hindi siya edukadong tao. Wala siyang pinag-aralan. Bastos. Kaya pala yung makita ko dito sa Montalban, wala ito. Tomboy nga, Libyas nga ito. Siya itong Amy Marcos na ito, siya rin yung promotor. Siya rin yung nag-invite kay Sara Duterte para maging katandi niya ang ating Pangulo. Pero hindi pala maganda ang naging katandi ng ating Pangulo. Nagkamali sila. Gumbasa nagamit lang niya ang ating Ferdinand Marcos Jr. Tingnan mo. Confidential fund. Nilustay niya. Isa lang naman ang sasabihin niya eh. Para hindi niya madamay ang kanyang mga tao. Siya na lang sana ang pumunta sa kamera para malaman ang pulot dulo ng mga tao kung saan niya dinala ang pera. O di ba? Bilhin mo 4 na video pa lang ginawa nila. Wala ito. Ito yung tawag ito. Sila yung mga korap. Yan ang mga korap. Mahalata mo lang korap eh. Halatang-halata lang korap. Diba?
Kaya yung mga sinasabi ng mga taga Davao na alam pala na nila na itong si Zuleika Lopez at iyang si Sara Duterte ay magkaganon. Ang pala ito pala ay magjowa. Kaya pala siya ay sa batasan talagang yung pagkakita ko talaga yung niyayapos niya, nagmamakawas, hindi sasasam. Saan ba nakakita ng empleyado ng ganun na halos yapusin niya ang katawan ng ating Vice President? Halatang halata na siya na silang dalaw ay magkalaguyo. Ano bang masasabi ng asawa nito ni Vice President? Naku, nakakahiya. Hindi na maganda. Pwede pala sa lalaki, pwede pala sa babae. Hindi siya naging stricto. Tapos malalaman na lang natin na sa bandang huli babawi. Hindi pwede yan. Nasasabihin niya na papatayin niya ang ating presidente, pati yung first lady. Para siya ang magiging leader. Hindi kami papayag. Dahil maghintay sila. Magpakahirap naman sila dahil gawa ng yung ginagawa nila ay hindi maganda. Sila ang tatayo yung presidente. Siya ang tatayo. O tuwan-tuwa ang mga DDS. Yung mga DDS na yan, mga vloggers na yan, hindi malamang nila pinagsasabihan ng kanilang amo na, ma'am, mali po yan, ganon. Paninira yan. Biro mo, presidente, papatayin mo. Pagkatapos yung partner ng ating presidente, huhukay niya ang bangkay niya sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Yan ba'y matinong tao? Hindi. Hindi yan matinong tao. Isang karumal-dumal lang gagawin niya. Kailangan sa kanya ay ma-impes para matanggal sa pagka-vice president. Marami naman papalit dyan. Sa kanya kasi hindi maganda yung ginagawa niya sa Pilipinas. Pag nanakaw lang ang ginagawa niya. Makikita nyo naman di ba? Paano po mga kababayan, sana po ay masuportahan nyo po ako sa aking YouTube channel, Ayon Purikit. Sana po pakipindot po ang button icon at pakishare and like po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po at ako po ay magbabalik din po ulit sa inyo. Goodbye. Maraming salamat po.